Pag-usapan pa natin ang bike lanes sa NCAP kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, may datos ba tayo kung ilan ang dumadaang siklista dyan sa kahabaan ng EDSA? Pops, according sa MMDA, nasa 1,500 pataas per day. No? Pero this was back in 2023 pa. So medyo baka nagbago na yung figures na yan. No? And meron namang isa pang study, itong independent study ng Institute for Climate and Sustainable Cities is nasa around 7,000 naman daw per day. So very contrast, no, magkaiba yung digits na binibigay nung dalawang ahensya, Pops. Ivan, nung pumunta ka dito, dumaan ka mismo sa EDSA. Napansin mo ba kung dumami ang nagbibisikleta dyan sa mga bike lane na yan? Pops, no, pag dumadaan tayo ng EDSA, talaga actually kung tutusin, may kita natin halos kadalasan walang nakikitang dumadaan ng bike lane. No? May pa isa-isa, pa dalawa-dalawa, pero not necessarily buong araw punong-puno ito ng mga bisikleta. Pero according to sa ating bike commuter na nakausap, no, tuwing rush hour naman daw, ito naman yung nagiging daluyan ng mga talagang ibang nagbibisikleta as their main mode of transportation. So very brief yung oras para sa kanila nung pagbiyahe dito sa mga bike lanes dahil nga unang-una, Pops, mainit. And yung iba talagang very limited yung mga bike spaces nito, Pops. Yung iba, iniiwasan na rin ng EDSA, no? At dumadaan dun sa mga inner streets para hindi sila dumaan na dito sa bike lane. Okay, nakakakuha ka mo ng 1,000 pesos na multa ang mga sasakyan na napupunta sa bike lane. Marami na raw bang nahuli dyan, Ivan? Actually, Pops, nung first day pa lang, ito kasi regarding of traffic signs, ito kasi pumapasok itong paggamit ng mga bike lanes. So, Pops, ito yung top na-apprehend nung MMDA. No? Nung first day nga, nasa around 1,100. Itong June 1, is nasa 500 na lang yung mga na-apprehend, no, Pops. So, nababawasan yung mga tao. Kumalahati. Tama, no, Pops. Nababawasan yung mga ating mga motorista na nahuhuli o nabibigyan ng apprehension. Dahil nga nakikita natin, medyo mas sumusunod na sila dito sa NCAP, Pops. Ivan, paano naman yung mga bisikletang lumalabas sa bike lane? May parusa din ba para sa kanila? Pops, according sa NCAP, no, ang talagang sinusundan lang kasi nila parang yung mga vehicles, no, motorized vehicles, no, mga motor, not necessarily motor lang, no, motor, sasakyan, 4 wheels man yan, 2 wheels man yan, pag na obstruct yung bike lane, yun nga, pagmumultahin ng 1,000 pesos. So, ayun, Pops, no, yun yung... Linawin natin, Ivan, hindi lamang motorsiklo ang pumapasok sa bike lane kung hindi yung iba pang motorized vehicle. Tama ka dyan, Pops. Hindi lang motor, not necessarily motor yung na doon. Yung iba kasi mga bus, yung mga tumatabi, no, Pops, nakatambay doon. Yung iba naman, obstructing yung mga yung mga sasakyan nagpa-park na lang, bigla sa tabi-tabi. So, not necessarily motor talaga yung unang pasaway, no? Halo-halo yan, sama-sama yung mga motorista doon sa apprehension na yung, Pops. Ivan, may nabanggit ba ang MMDA kung may plano nga silang baguhin sa implementasyon ng bike lanes kasabay ng EDSA Rehab? Tama ka dyan, Pops. No? Isa talaga sa tinitignan pansin is itong yung shared na lanes ng mga motorsiklo at bisikleta. No? Yung panukala na yan, yung shared lanes na yan, na hindi lamang bisikleta at pwedeng gamitin din ng motorsiklo, yan ba'y matutuloy pa? Ngayong sinuspindi na ng Pangulo, itong EDSA Rehab. Actually, Pops, we're waiting yung confirmation yan dahil nga maraming nung sinuspend itong EDSA rehabilitation, nagkagulo ulit eh. No, Pops, na-cancel din yung odd-even na coding scheme. No, ito kasi pinaplansya pa lang to ulit eh, no, Pops, dahil na-push back nga itong implementation. No. Actually, nagulat din kami kasi akala namin tuloy na yung EDSA Rehab dahil in a few weeks na lang sana. No, in June 13 dapat magsimula na yung EDSA Rehab. Pero sa ngayon, yun nga, back to zero tayo dito sa planning na ito, Pops. Alright, maraming salamat. Mobile Journal Ivan Tarinque.